Maaraw at malinsangang Lunes Santo, inaasahan pa rin sa buong bansa. Binabantayang invest na si 99W, bahagya itong lumakas pero nanatiling walang banta sa bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes Santo, March 30, 2026. Ang oras sa ating Boss May Maga ay alas 11:07 na ng umaga. Magtatanghali na mga folks pero patuloy na magiging clear skies tayo. Ilang partly cloudy lamang at asahan pa rin ang maalinsangang panahon na. Dulot pa rin ang istelis at sa clear skies at walang gaanong kaulapan ang iiral. At dahil Lunes Santo na po, lagi natin pinapaalalahanan kung kailangan ninyong bumiyahe na ng mas maaga, pauwi sa inyong mga pamilya bago ang Huwebes Santo siguro o Biyernes Santo, ay kung maaari ay mas agahan na po natin. Dahil mahihirapan tayong bumiyahe kaagad kung magsasabay-sabay tayo sa mga huling araw po, lalo na mga Miyerkules Santo siguro. Siguro Miyerkules Santo, mahirap na pong bumiyahe niyan. So hanggat may pagkakataon pa kayo ngayong araw o bukas, kung kailangang mag-leave para lang makauwi ng inyong kanya-kanyang mga pupuntahan sa araw ng Lenten season natin, ay sana ay mapagplanuhan na natin bumiyahe ngayon pa lang. Dahil magkakaroon talaga tayo ng problema kapag nagsabay-sabay tayo sa mga huling araw kung kailang malapit na ang Biyernes Santo o siguro Huwebes Santo. Kasi Huwebes Santo, correct me if I'm wrong, marami na sigurong umuwi niyan talaga. So kung maaari ay ngayon pa lamang bumiyahe na tayo dahil hindi lahat ng mga sasakyan ngayon ay makakabiyahe agad. So base sa ating Doppler Radar Immediate Lightning Detection System, mayroong isang pagkulog at pagkilat na umiiral dito sa bahagi ng Zambales kanina. Pero saglitan lang naman ito dahil medyo accumulative yung mga kaulapan natin. Although hindi naman significant ang pagkulog at pagkidlat, hindi naman siya sunod-sunod, pero mapapansin natin ang accumulated ng water vapor at kaulapan nagdudulot din ng mga ilang localized thunderstorms. Ayun, no? Yan. So makita natin dito mayroong total 16 lightning strikes pero within 2 hour ago yan. Ang pinaka-latest natin ay ito po between mga 40 to 60 minutes. Mayroong isang lightning strikes dito sa may bandang Zambales, bandang West Philippine Sea ito, area. Yan. May mga manakanakang localized thunderstorms. Normally yan dahil kapag sobrang init dito sa may bandang silangan na sumasalpok sa may bandang kanluran na bahagyang mababa ang temperatura. So nagdudulot din yan ng localized thunderstorm. Pero hindi naman siya sunod-sunod, hindi naman very intermittent ang localized thunderstorms. Patuloy pa rin na magiging tuyo at mas maalinsangan ang panahon pa rin natin sa maghapon. At makikita nga po natin dito halos walang gaanong kaulapan pa rin ang umiiral. So sa mga nasa labas ngayon ay magpayong po tayo mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin at few clouds ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan na pumapalo ng at least 26 km per hour hanggang minsan 18 to 26 km per hour po yung aming sustained wind ngayon so far. So mabugso ang hangin ngayon namin sa Caloocan. Sa lowest temperature na netala na aking weather station kanina ang 5:23 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius, almost stationary lang. Kahapon halos 34 degrees Celsius or to be exact 33.8 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura namin kahapon at 1:31 PM. Ibig sabihin grabe ang aming heat index pa rin, nangunguna pa rin kami sa bansa na 44.7 degrees Celsius po ang maximum namin na heat index. Yan. So kung titingnan natin sa init factor kahapon ni Pag-asa, ito ngayon yung kasalukuyan naming heat index as of 10:48 AM. Yan. Mapapansin nyo ay kahapon wala silang mas mataas na heat index na umabot kahit man lang umabot ng danger level na more than 42 degrees Celsius pataas. So mababa lamang yung heat index forecast sa kanila.
pero sa amin ay pumalo ng 44 degrees Celsius mahigit ang aming heat index. So lumalabas kami sa Caloocan ang may pinakamataas na heat index. Yan. Sa aming forecast, base dito 38 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas sa ngayon as of 11 o'clock. At sa maghapon ay hanggang 40 degrees lang daw ang pinakamataas na temperatura. Sa forecast naman, double check natin kung tumataas-taas na rin ba. Mula dito sa bandang Tugigaraw, mapapansin natin ay 38 degrees Celsius pero aabot daw ito hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Diyan yan sa bandang Tugigaraw, sa may bandang Cagayan Valley. Sa bandang Santiago, Isabela naman, double check natin. Nasaan na yung Santiago? Tingnan na rin natin sa may bandang Santiago kung mainit na rin sa kanila dito. Well, sa Santiago, around 36 degrees Celsius, pero pinakamataas hanggang 39 degrees Celsius lang doon sa maghapon. So, hindi pa ganun kainit. Sa bandang Dagupan, sa Pangasinan, ay kasalukuyang 38 degrees Celsius, pero papalo daw ito hanggang 41 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon, base dun sa forecast. So, mainit talaga dito sa may bandang Pangasinan. At sa may bandang Tarlac, Central Luzon, double check natin, 39 degrees Celsius. At papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, maaabot sa extreme to danger ang inyong magiging temperatura sa Central Luzon. So, wag po tayong masyadong magpa-dehydrate. Mukhang mainit o mas maalinsangan na tayo ngayon dyan at mataas ang heat index. Sa bandang Batangas naman, so far ay 39 degrees Celsius ang heat index ninyo. Papalo ito hanggang 40 degrees Celsius. Starting niya ngayong tanghali, 12 o'clock, hanggang alas 2 daw ng hapon. So tumataas-taas na rin talaga yung kanilang temperatura maging sa bandang Batangas. Sa bandang Occidental, San Jose, double check natin San Jose. Yan, ito kasi mas mainit na temperatura madalas. As of 11 o'clock, 38 degrees Celsius po at papalo hanggang 40 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas ngayong maghapon sa San Jose Occidental, Mindoro. Double check natin sa Palawan kung tumataas din ba ang kanilang heat index. Well, medyo mataas, 36 degrees Celsius, pero hindi naman aabot ng at least 40 degrees Celsius. So, hindi ganun kaalinsangan sa kanila. Sa bandang Cebu naman, mababa ang kanilang heat index so far. Medyo drier siguro dahil matataas ang kanilang elevation. Ganon din sa may bandang Mindanao, sa Davao City, makita natin ay hindi rin umaabot sa 40 degrees Celsius. So typically, ang may pinakamataas na forecast, ang bandang Pangasinan at Tarlac na may umaabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang magiging heat index sa kanila. Kasama na ang Metro Manila, ibig sabihin tayo po ang may pinakamataas na heat index. Expected sa maghapon magiging maalinsangan tayo, kaya wag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig para iwas ang heat stroke. Kung itatabi naman natin sa PX16 past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa pinakamainit ang temperatura nila na 35.7 degrees Celsius. Yan, na init. So halos magte-36 degrees Celsius. Samantalang sa amin sa Caloocan, pinakamataas na ang 33.8 degrees Celsius. So nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamainit ang temperatura na 35.7 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay 16.2 degrees Celsius. So medyo chilling pa rin yung lamig dyan. At wala namang recorded na inulan sa anumang bahagi ng bansa. Pero sa maximum average wind speed sa Mactan, Cebu na may 13.4 kilometers per hour. Wala pa rin kaming naging pag-ulan sa Caloocan. Matatapos na ang month of March. Mukhang wala kaming magiging total rainfall recorded ngayong buwan o ngayong taon sa month of March. At ang maximum sustained wind naman namin ay hanggang 18 kilometers to 24 kilometers per hour. So, mababa lamang. Ngayong araw, maabot lang ng 18 to 24 kilometers per hour. So, ngayon lang siguro medyo malakas ang bugso na hangin. At sa humidity, katamtaman pa rin tayo, 70% at bumaba ito ng 3% since last hour. Medyo mataas ang atmospheric pressure natin, 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So, sea level natin, pa-low tide po. So, mga around 0.5 to 1 meter lamang ang taas ng alon yan. So, wala tayong magiging komento. Sa mga sensitibo lamang sa madaling mahilo sa biyahe ngayon, sa sasakay ng Roro, uminom na lang tayo ng mga kontrabiyahilo na lamang. Dahil yung mga sensitive sa dagat na konting ugalang nahihilo kaagad
ay posible pa rin yung 1 meters. Although hindi naman ganun kataas ang swelling ng karagatan ngayon, dala lamang yan ng easterly trade wind. So matindi ang sikat ng araw natin, iwasan natin magpa-sunburn ha. Dahil 16 minutes, sunburn tayo. At sa ating air quality natin, moderate po ang ating air quality na 58 index moderate. Magmas po tayo, especially sa mga bumabiyahe ngayon, pauwi ng kanilang mga probinsya, just in case po. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at lulubog po ito mamayang hapon at 6:08 PM. At ang ating 90% malapit ng mag-full moon na waxing gibbous na sinag ng buwan ay mamayang gabi pa po ito mag-moonrise o mamayang hapon na 3:48 o 3:48 PM po ng hapon mag-moonrise at kinabukasan na ng madaling araw at 4:24 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, panangayong Lunes Santo hanggang Martes Santo, asahan natin ang partly cloudy sa maghapon. Tuloy-tuloy yan ha, dahil sa ating short-term weather forecast, mapapansin natin halos clear skies tayo sa buong linggong ito. Ayun o, halos ha. Ayun o, ilang partly cloudy lamang kadalasan ang iiral, pero generally clear skies ang madalas. Ayun o, kaya matirik at matindi ang magiging sikat ng araw natin buong linggong ito. Highest and lowest na presyo expected maglalaro 34 to 35 degrees Celsius and lowest na presyo expected 24 to 26 degrees Celsius. By the way, mayroong tumataas tayo sa space weather status. So silipin po natin yan ha, yung status ng ating space weather. So meron tayong nakataas daw na X-ray flux exceeded of M5 daw na may NOAA scale of R2. So expected na medyo mataas ang konti, moderate ang ating subcenter subsolar point, yung sunlight ng Earth. So mag-extend yan at asahan natin ang radio communication dependent ng X-ray flux. So makakapekto ngayon as of 3:30 pa naman, 11:07 AM, ngayong umaga pa lamang ito, kaka-update lang. So sa ating NOAA KP index breakdown, makikita natin posibleng umabot ng G1 o 4.67 KP index. Mababa naman ang ating solar radiation na 5% lamang in 3 days. At sa radio blackout naman possible around 45%. So medyo mataas ng konti itong radio blackout possibility. So medyo nagloloko yung SOHO EIT, nawawala yung accuracy ng SOHO EIT. Nagre-recalibrating sila ngayon. So medyo pasensya na lamang, minsan talaga hindi permanente ang services na mga iba't ibang weather agencies po at mga space monitoring natin. Siyempre, 24/7 gumagana yan. Hindi natin maiwasan ng mga electronics. Minsan nagfe-failure yan. Lalo na't pagbalakas ang impact ng solar radiation. So, medyo nagloloko yung SOHO EIT. Pero paliwanag naman po, medyo malawak ang coronal hole. Makikita nyo po dito sa SDO magnetogram. Malakas po yung coronal hole sa itaas at sa ibaba niya. Kaya asahan natin ang medyo tumataas na ating solar wind. Sa ngayon, normal naman yung ating solar wind. Walang masyadong malakas na impact. Yung cluster ng sunspot ay medyo kalat-kalat po yan. Ayan, malawak. Ang AR4 4405, 4399 at 4401. Maraming cluster tayo na ngayon ng mga sunspots. Makikita dito yung real time ng sunspot nakatutok sa Earth, kaya mula nung isang araw maabot sa 113 at ngayong araw ay 125 ang pinaka mataas ngayon. Isang araw maabot pa ng 152 yung sunspot number. So malaki-laki o malawak masyadong ating sunspot, posible ang coronal mass ejection anytime. Sa ating nowcast KP index forecast, at least unsettled pa lang sa ngayon ang nakikitaan natin dito, pero hindi mawawala ang possible impact niya na wala naman tayong solar X-ray flux. Pero nagkaroon tayo ng epekto ng X-ray flux base dito sa chart. Yung ating R1 to R2 pumalo po sa R3 na 1.4 to 3.2. Yung ating GOS 18. So malakas po ha, medyo malakas. Nagkaroon tayo ng halos flare, mag-X-ray flux. So double check natin ng malapitan. Mukhang kakapasok lamang nito, taas mabot ng 3.2. So pumalo sa 3.2 ay mapapansin po natin 1.44 dito yung pinaka highest. Yan. Then 3.2 naman sa pinaka short wave. So maabot ng X-flare class na halos R2 to R3 yung propagation.
Yan, R3 po, umabot ng R3. Malakas po yung radio impact. So, posible po ang mga radio blackout mga folks. Dahil meron tayong mas mataas na radio impact. Ayun, 1.44. Taas. So, nagkaroon tayo ng R2 din, umabot ng R3. So, X-flare po ito. Mataas na X-flare. Yan. Pero yung events chart hindi pa pumapasok. So, nagkakaroon ng problema sa ating GOS satellite. Buti na lamang yung isang side ng GOS satellite ng satellite 18 at 19 ay nakakuha ng data. Yan, 1.44 o 1.46 dito sa ating dashboard. Yan, 3.2 naman sa short. So, malakas po ang posibleng impact na ang sinasabi nga po dito, pwedeng mag-exceed to M5 at R2 moderate po sa NOAA scale. So, medyo moderate at moderate po yung ating radio impact. So, sa mga gusto maintindihan kung para saan ba ito, again, para sa hindi nakakalam, makaka-apekto po yan sa mga satellite natin, GPS at radio transmission, lalo na pag malakas po yung radio activity, dulot ng coronal mass ejection ng haring araw, posibleng magkaroon ng blockage yan sa transmission ng radio frequency at magkakaroon ng matinding auroral event yan at magkakaroon din ng mga degraded accuracy ng mga global positioning systems natin. Yun. So, yun po ang pinaka-basic niya na maintindihan natin, kaya malaking epekto niyan kapag nagkakaroon ng abnormality ang ating haring araw. So, yung ating TEC range, ionospheric error, ito yung mas noise ng malilikha niya, at least dito sa Mid-Pacific. Medyo moderate lamang, around 70 MHz sa Pilipinas, especially Eastern Visayas at Mindanao. Pero generally ay halos Mid-Pacific lamang ito. Yan, 72 to 80 MHz. Hindi masyado sa Pilipinas. So, wala pang significant impact ng auroral activity sa ngayon. So, ibig sabihin, yung kanyang plasma density ngayong araw ay degrading pa. So, walang direct impact sa Earth so far. Buti na lamang. Hindi kagaya nandito, nasa baba, mas direct. Buti na lamang, hindi direkta sa Earth. Pero asahan natin ang D-Region absorption error. Apektado na ngayon, kabilang na ang Pilipinas. Pumapalo na sa halos 25 MHz yung degraded. Wala namang X-ray flux, in 2 minutes ang nadedetect, pero expected ang more than 25 MHz absorption. Possible pa rin ang attenuation ng noise sa outer space po. Ayan, mataas na po. Kakaroon na tayo ng D-region absorption. Yan. So, expected po na medyo bad ang ating very high frequency condition. At sa ating namang high frequency condition naman, at least between 40 to 80 lamang. At the rest, mukhang good naman. Depende po yan dahil 56% po yung ating solar flare probability ayon dito sa solar terrestrial data. Malinaw naman po yan at malinaw din naman dito sa ating actual monitoring, yung real-time monitoring natin dahil uabot na nga po sa 1.46 watts per cubic ang maximum impact ng geophysical ng solar flare. So, although lihis siya, hindi 100% direct impact, pero malaki pa rin yung D-region absorption na makikreate po niyan, maka-apekto po sa ating radio transmission. At ayan na nga po, nagtaas na nga po ng X-ray flux, kakapasok lamang. And mayroon tayong X-flare of 1.4. Yan. So nakita naman natin, umabot ng R3 po yan. Category R3 na X-flare flux. So for the first time ngayong month, nagkaroon tayo ng X1.4 to 1.46 to be exact. Yan. Para maintindihan na ba yung X1.4. So balikan natin ha. Kung babasahin nyo po yung ating reading dito, ay 1.46 to be exact ang kanyang direct flux dito. So, category 3 po ito o R3, yung category, malakas-lakas po yan. Yan, i-zoom in uli natin ha, para sa mga hindi nakakaintindi kung para saan ba ito. Ayan pumalo pa nga sa 1.5 Yan, 1.5 na po. So, nag-trigger na siya. X-class. Pag sabing X-class na po, mas malakas na po yan. Mas malakas na po yung significant radio flux na maaapektuhan. Yan. So, zoom natin in 6 hours o 12 hours siguro. 6 hours na lang.
Ayan, para mas kitang-kita. Ayan, 1.50 pa nga, umabot pa, Category 3 X-Flare R3 na geomagnetic field. Siguro masasave siguro natin to. Yan. So malinaw yan mga folks ha. Yan, ito yung huli 1.46 pero 1.50 ang inabot. Yung pinaka precise ngayon 1.50 pero literally 1.46 to 150 yan. Naka-round out lang siguro kaya ginawang 1.5. Pero to be exact sa gusto nyo malaman 1.46 ang eksakto niyan. Kung hindi ira-round off pa, pero kung ira-round off niyan magiging 1.5 po yan. So, mataas na siya o malakas na po yung significant impact. So, posible ang geomagnetic activity anytime at impact sa ating geomagnetic fields. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita natin ang clear skies tayo. Wala tayong masyadong makikita na makakapal na kaulapan sa buong bansa. May mga ilang kaulapan lamang ang iiral dito sa bati pa rin ng eastern sections ng Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Pero generally, fairly weather, moderate naman ang panahon maghapon. So, lahat ng bahagi naman sa magiging katamtaman ng panahon at fairly weather, patuloy na maalinsangan ng panahon, lalo na dito sa atin sa Luzon, kasama na ang buong Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Ganon din ang iiral sa Visayas at Mindanao. Ang kagandahan lang dito, medyo drier sila ng konti. Hindi kagaya sa atin sa Metro Manila. Medyo mataas ang ating outside humidity, kaya mas malagkit-lagkit na alinsangan ang aasahan natin mga folks. So, yun po iwasan natin magpa-dehydrate, uminom ng maraming tubig. At wala naman tayong magiging komento dahil makikita naman natin halos walang gaanong water vapor dahil kung titingnan natin sa pinaka-actual water vapor, halos wala tayong water vapor na nakikitaan sa halos buong bansa po. Napakababa lang talaga ng water molecule natin sa paligid sa buong bansa. So, wala tayong masyadong inaasahan na magkakaroon ng matitinding mga pag-ulan. Yan, i-activate natin yung natural color, maging sa natural color, halos wala. Very clear skies po tayo. Sa TRM, kung titingnan nyo po, halos kitang-kita po yung buong Pilipinas sa labas ng mundo natin. So, ibig sabihin, napakamaliwalas po ng paligid natin almost sa buong bansa. So, yun lamang at wala tayong masyadong magiging komento dahil halos maaliwalas ang panahon natin. So, mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector naman, bahagya pong lumakas yung kanyang sustained wind nitong C99W. Although, wala pa nitong banta sa bansa. As of 8 o'clock AM, ang kanyang center air pressure nito na natiling cluster lamang ng thunderstormy na surface trap, 1,007 hectopascals. Pero sustained wind niya umaabot ng 37 km per hour at bugsong umaabot ng 48 km per hour. So, bahagya lang siyang lumakas pero makikita natin hindi ito nagigibanta sa bansa at medyo lalapit lang ito sa may bandang pagitan po ng Guam po. Natiling malayo pa rin po ito dahil nanatili ito sa may bandang vicinity pa rin ng Marshall Islands o pagitan ng Caroline Islands. Yan. Sukatin natin gaano kalayo ito. Ang magiging reference point natin ang bandang Surigao. As of 8 o'clock AM, ang layo nito 3,410 km east ng Surigao Region o Surigao del Norte. Sa labas ng ating par naman to dahil sobrang layo. Mahigit sa 3,400 ang layo nito mula sa atin sa bansa. So kung pagbabasa natin mula southeast ng Guam, ang layo niya mula sa Guam ay nasa around 1,427 kilometers yan southeast ng Guam. So makikita natin napakalayo pa rin ang lokasyon nito. So, wala itong magiging banta sa bansa. Although, medyo mataas na po o high probability ito na maging isang shallow trough ito. Yan, no? Mataas daw ang probability niya na maging isang tropical cyclone daw according dito. Well, kung titingnan natin sa pinaka-satellite imagery, nagkaroon ng medyo upward low. Pero nanatiling hilaw pa rin yung kanyang low-level convection. So, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan. Pero nanatiling hindi ito nakikitaan ng banta kaya wala tayong spaghettios models at maging yung mga ensemble forecast wala namang ipinapakita sa ngayon na meron itong development forecast. So yun naman po, wala namang forecast sa ngayon ng iba't ibang weather agencies maging kay Joint Typhoon Weather Center mula sa ating tropical cyclone advisories and forecast. Wala ring itinataas. Yan, so far wala namang itinataas sa Joint Typhoon Weather Center, maging kay Japan Meteorological Agency, pero within 24 hours, posible nga po sila magtaas din.
Yan o. Kung titingnan natin within 24 hours, posibleng itaas nila ito sa shallow low pressure area na may 1,010 hectopascals na atmospheric pressure. Pero by the next o within 48 hours, agad din nila itong aalisin. Dahil nga po, napakahilaw talaga ng kanyang development. Ano? Within 48 hours po ito, mawawala din kagad. So very disorganized ang development forecast nitong C99W. Kaya napaka less likely na mabuo ito. Yan, double check natin sa pinaka ibang data kung merong itataas. Yan, mula naman sa Tropical Cyclone Track Ensemble, mula kay 99W, makikita natin napaka-disoriented ang kanyang forecast. Ito yung mismo sa ensemble ng ECMWF ng Weather Nerds, courtesy sa kanila. Mapapansin nyo po ay napaka-disorient ng kanyang galaw. Yan o, napaka-disorganized. Kaya very less likely itong mag-develop into active tropical cyclone o active low pressure area. Gaya na rin ng ating mga sinasabi ng mga nakarang araw, kaya wala tayong masyadong magiging concern dito mga folks. So wala dapat tayong ikabahala sa ngayon dito mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, mukhang tahimik naman ang aking seismometer na ngayon. Mula kahapon at kagabi, wala tayong seismic noise na nadedetect. So medyo kalmado ngayon yung aking pendulum so far. Sana tuloy-tuloy yan para malinis tingnan. Yan. So, wala naman tayong malakas-lakas na pagyanig. Medyo merong teleseismic pero hindi ganoon kalakas ang travel dito sa amin sa Caloocan. Medyo may na-detect kahapon yan ng hapon. Malamang dyan na naman yan sa may bandang Indonesian Peninsula. Although malayo sa labas ng bansa, hindi naman nagdulot ito ng malakas na significant impact dahil hindi naman malakas yung detection. At ngayong araw ay wala rin. Yan. Medyo mga very minor lamang na mga mahihina at katamtamang pagyanig. Mula naman sa data feed ni PBOX, kung sisilipin natin, mayroong isa tayong magnitude 4 na naitala. Ang oras nito kaninang 12:49 AM po, dyan sa may banang northeast ng Talacogon, Agusan del Sur. So sa lupa ito na Agusan del Sur, magnitude 4.2 po ito na may epicentral depth of 12 km. So at least intensity 1 o 2 intensity 2 na mararamdaman ng mga kababayan natin. Saglitang jolt lang naman ito mula kaninang madaling araw. Then after nyan, wala namang sumunod pa. Yan. At medyo maliitan pero marami-rami po yung registered earthquake natin mula sa data feed mismo ni PBOX po. Sa labas naman ng bansa, so far wala rin tayong malakas-lakas, although may mga malakasang pagyanig, may magnitude 5 sa Tonga at sa Japan. Ayun, no? So medyo aggressive po yung ating mga tectonic plates sa labas ng bansa. Yan, ito sa may bandang New Britain. Yan, malapit sa Tonga. Ito yung New Britain at Ryukyu Islands, Japan, na may magnitude 5.9 na itala. Pero sa atin sa Pilipinas, so far, wala naman masyado tayong malakas-lakas na pagyanig. Yan. So, yun lamang, maliban na lamang nga dun sa isang magnitude 4, dyan sa Agusan del Sur po na may magnitude 4.2. So, ingat at alista pa rin po tayo dahil dumadami-dami na po yung mga clustered earthquakes natin. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for the month of March. Hanggang bukas na lamang po yung month of March natin. May 31 kasi tayo, March 31. So, tingnan po natin yung ating month of March, kung ilan na po yung total earthquakes natin. Nasa 806 total earthquakes na po tayo. 775 dito is magnitude 2.0 pataas, 29 sa magnitude 4 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5. Dahil dinegrade nga po yung isang malakas na pagyanig supposed to be na umabot sana ng magnitude 5.2 dito sa may bandang malapit sa Davao Oriental o malapit sa may bandang dito sa may bandang Sarangani, malapit. Dinegrade din ni PBOX yan. So manatiling dalawa ang recorded natin na magnitude 5.0. Supposed to be dapat 3. Yan. So meron na tayong total of 806 earthquakes at wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 6 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. So lalo po tayong mag-iingat mga puksa dahil masyadong tipid ngayon yung mga malalakasang pagyanig sa bansa ngayong March. So silipin na natin yung ating mga dam. So patuloy ba ang pagbaba ni Magat Dam? Well, tingnan po natin ngayong araw ay from 180.5 kahapon, ngayong araw ay umabot ng 180.16. So halos stationary at bahagya itong nadagdagan. So medyo good news ng konti. Yan, at mapapansin natin ay mukhang hindi na siya critical.
Hindi na siya below yan, kasi mula sa 180.5 o 05, nag-critical siya, ay pumalo na sa 10.16. So, at least, hindi na siya nag-alert. Pero yung ating ibang dams, gaya ng Ambuklao, Binga, San Roque, at Pantabangan, na natiling nasa water critical level sila. So, hindi natin alam. Walang explanation kasi sa hydrological. Sa Angat Dam naman, so far, ay halos konti lang ang nabawasan. So hopefully, tipid-tipid tayo dahil mauuso na naman ang drought sa bansa. So kung titingnan natin dito ay naka-critical pa rin daw sa graph yung ating Magat Dam. Yan, kung titingnan natin dito, 180.11. So mukhang mas mababa pa rin siya. Although dito medyo considering normal po siya, hindi naman siya nag-critical pero halos very critical ang level niya base dito sa ating chart, graph, yan. Yan, dito kahapon, critical pa siya. Mukhang ngayong araw lamang ito nag-normalize. Kahapon, nag-warning ito. And then, ngayong araw ay mukhang nag-normalize na siya. So, ngayong araw lamang medyo nakarecover si Magat Dam. Pero, very critical pa rin to dahil point lamang, ilang ilang metro lamang halos kalahating metro ang nadagdag kaya nawala siya sa bordering sa pinaka-boundary ng critical level. Pero dapat madagdagan po yan dahil patuloy pa rin ang pagbaba ng water level ni Magat Dam. Yan. Ito medyo nakakabawi ito ng konti pero kung mapansinin nyo po yung whole 3 months natin, mapapansin nyo po ay patuloy ang pagbaba ng ating dams. Yan, buong March, i-all natin. Yan. Para may idea tayo. Yan. So, from January, bumaba siya ng husto and then nitong March 15, ito yung pinaka-mas lowest and then starting March 17, bahagya itong tumataas uli. So, mukhang nagre-recover ngayon si Magat Dam. Mapapansin nyo po, pagbaba niya mula nung March 15, then from March 16, tumataas siya ng konti. Hanggang ngayong araw, naka-recover na siya sa 180.16 meters po. So, mukhang unti-unti nagre-recover itong si Magat Dam. Yan. Kay Angat naman ay patuloy ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. Ayan, so, hindi maganda pa rin po. Although wala pa naman sa pinaka-critical level, pero kailangan ay medyo magtipid sa supply ng tubig dahil mag-El Nino, mas malakas po makapag-drought o makapagpatuyo ng mga dam natin. Kaya kailangan medyo tipid-tipid po sa paggamit ng tubig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes Santo, March 30, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes Santo, March 30, 2026. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na ulit. Sa ating report, asahan lang natin na tuloy-tuloy ang maaraw at maalinsangan talaga na maghapon ang aasahan pa rin natin. So, iwasan po ang ma-dehydrate ha. Uso na naman ang heat stroke niyan. At visit sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa ating reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.